Ito, Ison karugtong pala Tiveros, niyan. alam na namin kung bakit atat na atat kang mapatalsik sa pwesto, si Vice President Sara. Para nga naman wala ka nang makakalaban na malakas sa 2028 elections. Galingan mo pa Risa Ontiveros. Kasagutan sina Senator Risa Ontiveros at Senate President Chis Escudero na ayon kay Senator Risa Ontiveros ay inaantala o dinidelay daw ni Senator Chis Escudero ang impeachment trial. Yung hayop na Ontiveros. Number 1 yan. Pogo Pimentel. Sasama yan. Kasi, puro yan mukhang pera eh. Eh, si Escudero, ganun-ganon yan. Tumba yan. Kung saan ang baling, agos ng pera sa kanan. Doon yan. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Kamusta kayo mga kayon? Siyempre, welcome back dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Isyu ng Bayan. Ating pag-usapan, today is March 5, araw ng Miyerkules, Ash Wednesday pala. Nasanay kasi tayo ng February yung Ash Wednesday pero ngayon inabot ng March. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa Joe Malone TV, naniniwala, tumatambay, nakikinig. Thank you so much, okay? Meron naman tayong joint membership dyan sa ating channel. Kung nakakaluwag-luwag kayo at gusto nyo mag-share ng blessing ninyo, pagka gusto nyo mag-join, meron naman tayong join button dyan. Pwede kayong mag-join. Si Sanko, Manix, Franklin Forog, pati na rin si JU Production, ng ating mga bago at mga latest na mga member dito sa Joe Malone TV natin. At para naman dun sa mga laging sumusuporta, laging nanonood, laging nakikinig sa channel natin, shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa inyo. Una kayong pinapasalamatan ng Joe Malone TV dahil lagi kayong nakatutok at nakasuporta doon sa mga issue na dapat natin pag-usapan at higit sa lahat, dapat nating bosesan. Maraming salamat sa inyo. Paki-double check na lang kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa, paki-subscribe na lang. Tapos click nyo yung bell icon katabi ng subscribe button. Then i-click nyo yung all. Dahil merong mga nagko-comment sa atin na pailan-ilan na bakit daw hindi tayo nag-upload, bakit ngayon ka lang, hindi ko alam, di ba? Pero araw-araw naman ako nag-upload. Yung pala, nakasubscribe nga siya, hindi naman nakaklik yung bell icon. So pagka-click ng bell icon, lagay nyo na yung all. Okay? Maraming salamat kung gagawin nyo yun. Napakalaking ano yun. Kung paano nyo supportahan ang ating VP Inday Sara, sana ganun din ang pagsuporta nyo sa channel natin, sa Joe Malone TV. Okay? Paki-comment dyan kung nasaan kayo naroroon, yung exact location nyo, if you're watching from Sweden, Illinois, Chicago, Hong Kong, Japan, Pangasinan, Gapan, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Bulacan, paki-comment dyan sa baba. Sa ganon, malaman natin kung saan na inaabot yung vlog natin. Okay? Pwede nyo gamitin yung mga hashtag na to. Hashtag Protect BP Sara. Walang space Hashtag Joe Malone TV. Hashtag Proud Team Suka. Hashtag Iskochi. At hashtag Along Malapitan. Ito yung mga sinusuportahan natin. At ito naman din yung sa national. Ito nandito sa gilid natin. Siyempre, walang iba. PDP laban. Gaya na sinasabi natin mga kayon, papasukin natin, palusubin natin sa gera yung Siyam. Diba? Huwag sana tayong mag-iwan. Diba? Kahit lahat yan. Laban. Huwag sana yung kulang-kulang kasi ang hirap Kumbaga sa lamesa, mahirap tumayo yung lamesa pagka dalawa lang ang paa o tatlo lang yung paa, di ba? At least kumpleto. Yun. Alright, mga kayon, maraming salamat kung gagawin nyo yan. Thank you so much at gising na tayo. Mga kababayan ko, paupuin natin ulit ang mga Duterte, well, at least ang mga partido ng mga Duterte. Pero bago yan, ito mga hinanda natin video sa inyo, naku, Diyos ko, Santissima. Hontiveros nagkasagutan, pati rin si Chis Escudero. Grabe, no? Marami talaga, obvious no? May mga siniwalat naman si Chis Escudero na yung iba, galit kaya VP Sara na gusto nga masimulan na magkaroon ng special session. Meron namang iba talaga na tahimik lang. Kasi yung iba, re-electionist, busy. Although naglabas na naman ng campaign, ng calendar for impeachment trial, etong si Senate President natin na si Chis Escudero, ngayon hindi pa rin matapos-tapos. Nagbabaka sakali pa rin sila o siguro pinupush nila na magkaroon nga ng special session ang impeachment trial nang sa ganoon makonvict na etong si BP Inday Sara. So ganoon ang thinking nila. Ang di nila alam, gaya ng sinasabi ko, nakatingin lang sila kay Sara. 'Di ba? Hindi nila nakikita yung nasa likuran ni BP Sara. Tayo yon, di ba? Tayo yon dahil tayo nasa likod lang. Hindi man tayo sabay-sabay na lumalaban ng ganun, di ba?
na isang helera. Pero po siya, nasa likod tayo at sandamakmak tayong lumalaban. Sumusuporta sa BP Inday Sara natin. Kaya huwag niyong kakalimutan, gamitin natin itong hashtag. Bosesan natin. Bosesan natin itong new media, itong social media, ito na yung new people power, di ba? Bakit kamo? Bakit ko nasabi? Kasi noon, pagka talagang noon nare-refrain yung feelings, nare-refrain yung boses. Pupunta sa EDSA, people power, doon doon ilalabas yung emosyon, doon ilalabas yung nakingkim na mga galit, na mga sentimiento patungkol sa politika o sa gobyerno, di ba? Ngayon, dahil meron ng social media, yung iba nare-release na kahit papaano sa social media, medyo nare-refrain na yung emosyon ba. Kaya ito na yung parang pinaka people power natin, itong social media. Kaya dito tayo magsama-sama, dito natin palakasin yung boses natin, dito natin palawakin yung nasasakupan natin, yung jurisdiction natin in terms of pagsuporta kay BP Inday Sara. Itong lumalabas na to na may iba pinipilit na magkaroon ng special session, si Chis naman, sinabi niya na meron na siyang calendar for impeachment trial. Nangyayari naman talaga to, nangyayari naman. Pero, doon sa latter na video natin, kung saan, nako, ano ba yon? Kung saan, merong isang veteranong seaman galing sa kay Copa, veteranong seaman na kung saan binakbakan naman niya si Chis Escudero. Sinabihan pa niya na tumba-tumba. When I say tumba-tumba, parang sumasayaw. Yeah. Sumasayaw left and right. Kung saan daw merong pera na agos, dun daw pumupunta si Chis Escudero. Sabi ng veteranong seaman. Panoorin na natin to. Huwag na natin magpatumpik-tumpik pa. Maraming salamat. Isang like and share naman dyan mga kayon. Nagkasagutan sina Senator Risa Ontiveros at Senate President Chis Escudero na ayon kay Senator Risa Ontiveros ay inaantala o dinidelay daw ni Senator Chis Escudero ang impeachment trial ni Vice President Sara. Ngunit nilinaw ni Senator Chis Escudero na hindi niya ito inaantala. Hindi inaantala ng Senado ang impeachment proceedings ni Vice President Sara. Ipinaliwanag niya na sa katunayan ay nagpapatuloy ang Senado sa impeachment batay sa itinakda ng konstitusyon. Bakit ba naman kasi atat na atat itong si Risa Ontiveros sa impeachment proceedings ni Vice President Sara? Huli ka, balbon. Akala mo naman, marami siyang nalalaman sa Senate rules. Hala, sige, madaliin nyo pa at baka naman kayo ang sumabit pa sa Supreme Court. Tandaan mo, Risa Ontiveros, the moment you corrupt the legal proceedings, the more you are giving winning exercise to your subject. Ayon pa sa paglilinaw ni Senate President Chis Escudero, I wish to correct what Senator Risa said about delay. We are not delaying the impeachment of Vice President Sara. Excuse me. We are simply proceeding with it legally, constitutionally, and in accordance with law. For us not to follow the law will in fact create more delay or more opportunities for either party to go up, question the proceedings were undertaken, which will in turn result in more delays. Iba talaga kapag senadorang walang laman ng utak at nagmamagaling lamang. Akala mo, siya na ang magaling. Magaling pa sa abogado. Ang ginagawa ni Escudero ay naaayon sa batas at hindi pa dalos-dalos. Tulad ng iba yan na umeepal. Kasi nga naman, kung magmamadali Senate President Escudero, malamang magkatsansa ang kampo ni Vice President Sara na questionin ang mga hakbang na siyang magiging dahilan ng lalo pang pagka-delay ng impeachment. Ito talaga si Risa Ontiveros ay hindi nag-iisip sa bagay. Marami talagang may gustong mawala si Vice President Sara. Totoo. Mahirap kalaban at hindi nila kaya. Natural na unahin mo talagang mawala ang malakas para may tsansa ang mga kamuting kahoy. Atat na atat si Risang mapatarsik si VP Sara. Abay, malamang sa malamang, tatakbo rin itong presidente, si Risa Ontiveros, sa 2028. Aba, teka nga, bagong rin Arito ang full video na kung saan sinupalpal ni Senate President Chis Escudero si Senator Risa Ontiveros na siyang atat na atat mag-umpisa na ang impeachment trial ni Vice President Sara na siyang binigyan ng comment at reaksyon ni Mr. Will Talker. Panoorin natin ang buong video. Anong gusto ninyo? Magsisinungaling ako?
magpapanggap ako, mag-aarte-arte ako na kunwari may urgent legislation at magre-request ako ng special session. Samantalang alam nyo naman, ang dahilan lang ay yung clamor daw o yung ingay daw. Hindi naman yata tama yon, di ba? Hindi kayang baguhin ng ingay mula sa anumang sektor o grupo yung nakasulat sa batas. Very good. Hindi namin babaguhin yon, depende sa palakasan ng sigaw. Very good, Cheese. Tama yan. Diba? Ang hindi ko lang matanggap, mga Lods, yung iba nating mga mambabatas, di ba? Yung iba Atat nating na mga atat kongresista. Atat na Ay atat. talagang atat na atat dyan sa impeachment. Gusto na nilang simulan daw ang trial, gusto nilang Gustong magpatawag ng special session na masimulan na. Kasi special session lang yung pwede. Kumbaga, hindi pwede session kasi nga adjourn di ba? Kumbaga, ang balik talaga June 2, alas 3 ng hapon o alas 2 ng hapon. Kaya gusto nila special session. May mga re-electionist na senador na tumatakbo simulan ang sesyon. Grabe no, parang ano ba? Yung impeachment ba ang makakasolve Taing-tay. sa grabing pagtaas ngayon ng mga bilihin? Ha? Sa mga buhaya? Sa mga mambabatas at kongresista na nagmamadali? Ano ba? Yan ba ang solusyon sa maraming problema ngayon ng Pilipinas? Wala taing-tay sila. Taing-tay. Talagang ano kayo no? Talagang grabe. Halata mo talaga na namumuliti ka lang kayo. Halata nyo talaga na ang punteriya nyo si VP Inday. Diba? Wala naman kayong concern sa Pilipinas at mga Pilipino Ang gusto nyo lang gawin, i-kick out ang mga Duterte para ano? Para magsaya kayo. Para makatodo kayo sa pangungurakot nyo. Kaya buti na lang itong si Cheese. Diba? Nagpa-function yung utak Wait lang mga lords. Yung bagong undersecretary ng PCO, diba? Yung si Clear. Clear. Teka lang. Araw-araw talaga siyang may press con? May press na naman kanina Really? May press na naman kanina March 5. Grabe, natatawa lang talaga ako sa admin ngayon. Grabe. Nung kamakailan may press con, nung isang araw may press con, nung March 3 may press con. Grabe, everyday talaga. Vlog Sa bagay, Vlog. sa sobrang dami ba naman talagang issue ngayon at kapalpakan ngayon na kailangang linawin ng gobyerno sa mga Pilipino. Di ba? Kulang. Kasi nga, kami nga Ako nga, 2 beses na ako nag-upload patungkol sa mga issue ng bayan pero parang kulang pa rin dahil sa sobrang dami ng dapat natin pag-usapan. Talagang everyday. Pero ang tanong, di ba? Napapaliwanag ba ng maayos? Yan. At napapaintindi ba ng maayos ni Clear ang mga issues sa bansa natin? Kasi ang ginagawa lang ng gobyerno na to at yung Clear na yan, i-connect nila at naghahanap talaga sila ng masisisi sa mga kabulastugan na nangyayari ngayon. Isisisi talaga nila sa mga Duterte, sa Pogo, sa past admin. Di ba parang yung si Clear, naging attack dog na lang siya. Unprofessional sa totoo lang. Diba? Inaaway ang mga Pilipino. Napapansinin yung mga lords, diba? Pag nagsalita siya parang may umaaway sa kanya. Laging galit. Defensive, Wala talaga. totoo, defensive. Alam nyo, Marcos administration, sige, awayin nyo pa ang mga Pilipino. And wag niyong maliitin ang mga Duterte supporters. Wag niyong nilalang lang ang Duterte supporters kasi marami yan. Dami yan. Tapos kung makapagsalita kayo, diba parang naghahanap kayo ng gulo? Takaw-away kayo no? Mali. Starter. Naku, huwag niyong Gaslighter. banggain ang mga Duterte. Gaslighter. Diba? Lagi niyong tandaan mga lords, diba? Ang bumangga, giba. Ocho derecho. Ocho diba? derecho. At mga dilawan, mga liberal. Diba? Binangga nila mga Duterte, siniraan nila ang mga Duterte. Anong nangyari sa Durog, kanila? durog, Hindi durog. na nakabalik. Trillanes, tignan mo. Sa survey sa Caloocan, negative. Sa survey, grabe, first time in the history, negative 21 ata yun. Nako, Di ba? Eto, Ison karugtog pala Tiveros, yan. alam na namin kung bakit atat na atat kang mapatalsik sa pwesto, si Vice President Sara. Para nga naman wala ka nang makakalaban na malakas sa 2028 elections. Galingan mo pa rin sa Ontiveros. Kung totoo ang tatakbo, itong si Risa, kailangan ngayon pala maglinis na siya ng pangalan niya. Di ba? Si Atty. Claire, di ba? Yung bagong PSO, di ba? Halos araw-araw, pag akala niya ata vlog, siguro may nagba-vlog doon no, sa account niya. Usually kasi sa vlog, araw-araw, di ba? Parang a day in a life, di ba? Parang ganun. Kailangan araw-araw may upload. Araw-araw, halos may press conference. Meron na naman siya kanina
Meron na naman siya kanina, hindi ko na nga mabuksan dahil sa sobrang dami ng topic natin na kailangan pag-usapan. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha. Di ba? Siyempre, pipili ka lang ng maganda, pipili ka lang ng intriguing na dapat nating unahin na pag-usapan. Di ba? Kasi ang daming mga pwedeng pag-usapan. Itong susunod na video natin, galing sa kasamahan natin na vlogger din sa Maynila, si Copars. Ano rin to, kasama natin dito kay Isko, Isko Moreno. Ito, nakakuha siya ng isang veteranong seaman na interview niya at may patutsada kay Cheese Escudero. O, di ba? Si Cheese daw, sinabihan niya na tumba-tumba, meaning sumasayaw sa gitna. So, kung saan may agos ng pera, doon daw pumupunta itong si Cheese. Pero di natin alam hindi natin alam. Baka mamaya may point itong si veteranong seaman. Pero dito kasi siyang nag-schedule, naglabas siya ng Carendal for impeachment trial na June 2 ang simula ng session. Pero syempre, usually daw, pag unang pasok, unang balik, syempre wala naman daw ginagawa. So parang June 3 yung pinaka-start nila. Tapos June 30 ata yung simula ng impeachment trial. So naglabas na siya ng gano'n, ng calendar. Nagsisirculate na yan sa social media. Pero itong veteranong seaman, may patutsada kay SP Cheese Punta tayo Escudero. dito kay Tambaloslos. Si Romualdez talaga, number 1 talaga na kawatan. Siya, kahit hindi uutos ni Bangag, Gumagawa siya. siya gawa ng sariling desisyon ito si Tambaloslos para kupitin ang, tingnan mo, ngayon lang nangyari ang mawawala ng pondo ang PhilHealth Fund. Nawala ng pondo kasi inilipat nila doon kasi malapit na ang eleksyon. Gagastusin nila sa eleksyon ang funds na yan. Kaya nagkaroon ng impeachment kay Sara. Kasi ang involved dyan, 150 million. 150 million kada Ulo. Kada pirma. pipirma sa impeachment. Kaya ang pera dyan sa impeachment na yan, ang involved talaga, pera. Pagka takbo sa kandidato, kahit nga kapatid, magkakanulo dahil sa pera eh. Kaya kayo mga kung Congressman. bagay sa inyo na tawag, kurakot congressman. Mga kurakot congressman na pumirma sa impeachment. Puro kayo kupal. Bakit kamo? Kupal number 1. Kaya pinapakita niyo sa taong bayan. Kunyari pa kayo impeachment. Alam mo ba ang presyo ng impeachment? Magbabayad pa yan sa Senado. Nagbayad sa Kongreso. Nag 150 milyon. Aakyat pa yan sa Senador. Mas mahigit pa ang bayad doon. Pag dumating niya ang impeachment na yan. Siyempre, Sir, to clarify lang, sino ba yung mga congressman na kilala nyo na pumirma at nabayaran? yun si Dalipe. Tambaloslos. Alam mo na yan kung sino yan. Yan si, yung hayop na Marcos na bata. Sandro. Kupal ka. Tarantado, hindi maililibing yung senior na Marcos. Dahil kay Digong. Tandaan niyo yan, di ba? Dami ng dumana presidente, Cory, Hindi napailabing. Ramos. Estrada, Ramos, Arroyo. Gloria. Arroyo. Hindi na ipalibing yung hayop na si Marcos. Pagdating kay Digong, easy. Ipinalibing dahil tinuring kayong kaibigan. Pero sa huli, balasubas kayo. Ba? Yun pa. Yung ang dami yung pinakikialaman sa fan. Yung fan. Ang mainit na mainit. Yung PhilHealth? Yung PhilHealth. Grabe Pero yung galing na PhilHealth. tayo doon. Pero dahil sa impeachment, lulubo ang pera dyan kasi ang senador, babayaran din yun eh. Kung 150 sa Kongreso ang bayad, ay pagdating ng Senado, hindi yan papayag ng 150. Aakyat yan, baka 250 million pa para ma-impeach si isa. Sir, to clarify lang ulit, sino ho ba yung mga senador na kilala nyo at alam nyo na pumirma doon sa... Ay, yung hayop na Hontiveros. Number 1 yan. Coco Pimentel. Sasama yan. Kasi, puro yung mukhang pera eh. Kaya pala sir, panay atat sila sa simula na daw yung impeachment agad. Oo, kasi pera involved Sabi yan. ni Coco Idol, no? Nabigla ako doon sa sinabi agad na... Parang pinupush nila si Escudero na simula na agad daw yung ano. Ay, si Escudero, ganun-ganon yan. Tumba yan. Kung saan ang paling Agos. agos ng pera sa kanan, doon yan pupunta. Kung ang agos ng pera sa kaliwa, papaling yan doon. Ganyan yan, lalaro lang muna yan. Kunyari, hindi siya, ayaw niya na. Ayaw muna. Pero Pero sa ang huli, totoo niyan, ah, oo, papataas ang presyo.
impeachment si Corona. 50 million ang usapan doon. Uy. Per congressman. Nag-100 million. Hindi pa yun, hindi yung Vice President, ha? Supreme Court. Supreme Court Justice. How much more ang Vice President? Kung magkano ang presyo? Grabe. Kaya si Glenn Castro, puta ka na niyang, wala siyang pakinabang dyan. May tunay na may pakinabang ang OFW. 36 billion dollar a year ang pinapasok sa Pilipinas. Ikaw, Castro, na congressman, pati yung yung clerk. Castro Shout out sa lahat ng mga OFW natin. Pinapasok niya dyan. Pabuhay Yung kayo. puro lang naman siya yaw-yaw na pabubulaanan ang sinasabi ni Digong. Pero ang 26 tons, alam mo ba, sir, ikaklaro natin ha, ang 26 tons, alam mo, ang 1 ton, 1,000 kilo yan. Ang 1 ton sa computation, 1,000 kilo. Kaya ang 26 times 1,000, 26,000 kilo. So magkano kapag inasa ano sir yan? Siguro. Oo, doon sa gold. Na Anong gold reserve na pinitik nila. Tapos pagpapalusot itong Central Bank, palibhasa, hawak sa liig ng presidente. Oh. Kaya Ano? kayo, wala kayo. Sablay kayo sa amin. Sa Siman, sa totoo lang, sa OFW, lamang pa rin dyan si Digong. Kasi Oo. alam ng Siman, alam ng OFW, na si Digong ay magaling na presidente. Comment nga kayo dyan. Comment kayo. Gusto ko malaman to. Gusto ko malaman lahat ng mga OFW na nanonood sa akin sa Joe Malone TV. Paki-comment nga dyan sa baba. Gaano kayo kabilib kaya Tatay Digong nung panahon nung siya'y nauupo? Hindi ko kasi alam kasi di naman ako overseas Filipino worker. Kayo, mas nakakaalam. Kayo mas nakakaalam. Di ba sabi ko sa inyo, dalawa tayo matututo rito. Matututo kayo sa akin, somehow, matututo rin ako sa inyo. Or better say na may makukuha rin kayo sa akin, may makukuha din ako sa inyo. Paki-comment nga dyan yung mga OFW na mga viewers natin kung ano yung magandang nangyari, nagawa ni Tatay Digong nung siya'y nakaupo sa inyong mga OFW. Ang makukuha lang nila yung mga patulog-tulog, mga standby na maniniwala sa kanila. Klaro naman eh. Nakapag-standby, walang trabaho, nakapatulog-tulog lang, yun ang mababayaran nila para maniwala na si Marcos maayos. Pero hindi. Siya ang presidente na pinaka-weak. Tama ang sabi ni Tatay Digong na weak leader. Galing? Totoo, di ba? Mas lalo lang natin napapatunayan na yung sinabi ni Tatay Digong noon ay totoo. Bukod sa weak leader, lagi kang high sa cocaine. Baka naubos mo na ang cocaine sa Colombia, ha? Dito na transport na yan, sigurado. Sir, sir, sa tingin nyo, kapag na-impeach si BP Sara Duterte, ano na kaya mangyayari sa bansa natin? Magulo. Gulo yan. Bakit? Isa-isayin ko kung bakit magulo. Ay pwedeng mag-alsa ang taong bayan dyan. Ito na ba yung sinasabing civil war? Ay pwede yun. Pwede yan. Pwede mangyari yan. Kasi ang tao, hindi naman nila manuluko yan. Oh, ngayon tatanungin ko, Totoo, hindi na maloloko ang tao ngayon. sino ang the best na president? Si Marcos o si Digong? Digong po. Oo, sa akin si Digong, number 1. Kasi OFW din ako sir, yung passport ko 10 years na. Oo. Malaking tulong yung pila ka dito. Ang hirap kumuha ng schedule sa DFA. Oo, Pagod mo yung Hirap. gastos mo yung ano mo, Totoo yan, ha? effort na Kaya nga ako lagi ko sinasabi sa yung mga galit kay Duterte, galit kay Tatay Digong, lagi ko sinasabi, kung talagang galit kayo, kinasusuklaman nyo, okay, sige. Pero huwag kayong kukuha ng 10 years na passport. Huwag din kayong kukuha na 10 years na driver's license. Kaya kung talagang galit kayo kay Tatay Digong, pinandidirian nyo, kinasusuklaman nyo, pati yung mga ginagawa niya, huwag nyong puntahan, huwag nyong kuhaan. Diba? Huwag kayong kumuha ng passport na may 10 years na expiration. Huwag kayong kumuha ng 10 years na driver's license na may 10 years na expiration. Ganun. Ganun, pag kinasusuklaman mo yung tao, huwag kayong pumunta doon sa mga napagawa, huwag nyong gamitin yung pinagpatuloy ni Tatay Digong na Skyway, huwag nyong gamitin. Kasi ayaw nyo eh. Diba? Diring-diri kayo, diba? Doon sa mga ayaw kay Duterte, marami yan eh, diba? Marami yan. Hindi lang nila alam na mas marami tayo rito sumusuporta sa mga Duterte, diba? So, ganun tayo kasoli. gagawin mo. Pupunta ka na sa alauna ng madaling araw para mauna sa pila. Oo.
So, ngayon, sa usapan ngayon, ano talaga, yung hayop na Marcos na yan, yung tong bata, puto, ubod ng yabang yung animal na yan. Matakino. Parehas sila ng choy niya, si Martin, tambalos-los na animal na to eh. Tangina mo, tambalos-los. Ubod ka ng kurakot, sa totoo lang. Yung concurrent resolution number 10, sino ang pumirma dyan? Lacson. Na true certification lang. Wala nang justification. Wala. Ano lang, ano? True Certificate certification. lang, na nagastos na. Yun Oo. lang. Wala nang ano kung saan Oo. ginamit. Pero ang totoo, yung si Romualdez ang pinakakurakot sa balat ng lupa. O, daming mansion yan. Bilyon-bilyon. Saan galing yan? Magkano lang ang sweldo ng kongresman? Sabihin natin, may 200,000. Wala pa siguro. Kaya ang tao gusto, kaya ang mga politiko gusto magkaroon ng party list. Kasi ang budget, napakalaki. Subukan mo, walang congressman, walang ordinaryong yung tao lang, senador lang. Kasi pag senador, 24 lang. Congressman, higit 300 yan. Yung 300, igagamitan natin ng calculator ha, para batas ha. Ang 305 na congressman, Multiply sa mag-budget lang. Ito ha, ng 100 million. million. Oh, 100 million na budget. Times mo sa 306. Ilang billion? Ilan, sir? 369 billion. 30 Oo. billion 600 million. Grabe, di 30 ba? billion, 600 billion. Baka bilyon na sako ng bigas o trilyon para sako ng bigas ang magpapamilya mo. No. Kung wala ang mga hayop na congressman na yan. Ang laki na nabubuti sa kanya. Kaya pabor ka ba sir na ma-abolish yung Congress? Pabor ako mapa-abolish yan, maging parliamentary form of government. Parliamentary na lang, ano? Ito, sir, oh, picture mo. Kung ilan? Oh, wala, hindi naman tayo calculator eh. 30 billion, 600 billion. Oh. So malaking matitipid sa ng gobyerno na Oo. pera. Kaya kung senador lang ang mangurakot, ganito. Kung senador lang ang mangurakot, ang mangyayari, 24 lang. Konti lang, no? Oo, konti lang. 24 lang, no? Oo. Halimbawa lang ha, kung senador ang mga ungrakot, Bro, di ba? i-times mo naman yan sa 100 million. O kaya kahit mag 200 pa. 200 na lang, no? Oo, hindi pa abot pare, ganito lang yan, oh. Ganito lang. Ganito lang yan, sir, oh. 40. O kahit mag 200 million pa yan. Ayan, 200, ayan. Isa pa. Hindi 20, oh, yan. Ayan. I-times mo sa 24. 4 billion, 800 million. Oh, para sa kanina. 30. Wala pa sa partial, ha, pare. Wala pa sa partial. Oh. Kaya pagka ang tao ngayon, nagtanong-tanong ako, sir, ang dabis ngayon na gagawin mo, maging congressman ka. Ang tao, ang dami kong tinanong yan. Sabi sa akin, sir, dabis ngayon pag maging congressman ka. Mas Kasi easy automatic, money. Multimilyonaryo ka na. Grabe, di ba? Kasi gagawa ka lang ng certification na itong ginastos mo. Concurrent resolution number 10. True certification lang. Ang dali lang magpa-certificate sa Quiapo, pre. Iingan mo ha. Madali lang magpa-certificate sa Quiapo. Punta ka lang sa recto. May certification ka na, wala pa 3 minuto. Pa-certificate mo. Oh, ito ang ginastos ko sa project, 125 million. Pero ang totoo lang, wala mang project. Grabe. Di ba? Ganun. Ang daming alam to si veteranong Seaman eh. Grabe, 'di ba? Ganun na lang tayo lokohin, harap-harapan, bastusin. Ganun na lang gastusin, ganun na lang nila ibulsa yung pera natin na pinaghirapan natin. Huwag niyo namang sabihin ng tamang hinala kami dyan. Anak lang po siya naman, di ba? Huwag niyo sasabihin na ganun na wala nang patunay mo, wala ka naman tama. Hindi naman kami pinanganak kahapon. Di ba? Hindi naman kami pinanganak kahapon na para hindi namin malaman yung ganyan. Hindi na kami bata, di ba? Alam na natin, na-observe na natin yung batas, na-observe na natin yung mga nangyayari sa politika, sa gobyerno natin, pati yung mga bawat kandidato, mga re-electionist, na obvious na. Obvious na. Yung pork barrel, ano na ngayon, di ba? Ngayon may mga akap, AX, maik na. Ang dami ng revelation, gaya ng revelation ni Mayor, ano ba to? Sa Baguio. Si Magalang, di ba? Oh, ang dami ng revelation. Bakit parang wa effect?
parang iyaan nyo na, huwag nyo na pansinin, mamamatay din yung issue na yan. Di ba? Parang ganun na lang ang nangyayari ngayon. No? Parang binash sila ngayon, ayaan nyo, isang buwan, wala na yung bash na yan, iba na yung ulit yung topic. Ganun na lang kadali. At ganun na lang din nila tinitiis. Tayo naman, abang tayo ng abang, di ba? Eh, yung budget na nga yan eh. Halimbawa na lang, yung budget na yan, yung 2025. Kung hindi yan, yung GAA, kung hindi yan nagsumikap si, syempre, Congressman na Ungab, pati si Attorney Vic Rodriguez, kung hindi yan nila sininop, kung hindi yan nila binakbakan ng binakbakan, malamang wala na yan eh. Di ba? Totoo. Wala na yan. Makakalimutan na ng bawat Pilipino. Kasi sa dami ng issue na nangyayari, matatabunan at ganun na lang yung nangyayari. Buti na lang, may Attorney Vic Rodriguez, lagi nagla-live kahit na paulit-ulit minsan yung sinasabi niya, pero dapat ganun eh, di ba? Ika nga eh, what gets repeated gets remembered. Di ba? Totoo yan. Kung paulit-ulit mong ginagawa, matatandaan ka ng tao. Tingnan mo si Attorney Vic. Hindi niya tinantanan yung GAA, yung budget na 2025. Oh, ayun. May Kung hindi yan tinantanan ni Attorney Vic, malamang tapos na yung issue na yun. Nakalusot na naman sila. Di ba? Ilang bilyon yung nailusot nila kung tutuusin na dapat mailulusot nila. Di ba? Mga kayo, kaya gumising na tayo. Kung ako tatanungin, kung ako lang masusunod, itong Siyam, saka itong sa lokal, ito sa kabila, sa taas, ito palusutin natin, ito iboto natin. Ito, at least kahit papano, alam natin na kaya silang pagsabihan ni Tatay Digong, kaya silang kontrolin ni Tatay Digong, and sa ganun, umayos-ayos naman, no? 'Di ba? Lalo-lalo na yung mga OFW natin. Well, hindi lang yung mga OFW natin, pati na rin dito sa sa Pilipinas, naghihirap si Juan de la Cruz. Tapos yung mga congressman panay na lang ang bulsa ng kaban ng bayan. Maraming salamat sa pakikinig mga kayon, issue ng bayan nating pag-usapan. Hanggang sa muli, bukas ulit, issue ng bayan nating pag-usapan.